Isang napaka-espesyal na episode ang video natin ngayon dahil nakasama tayo sa adventure ng ating iniidolo na si Direk Gino at ang Team Stokwa. Ang ating idolo. Grabe, ay sana natuwa ka sa ay experience. sobra. Kasi last mo na ngayon. Sobra. Dalawang araw ng rock camping adventure sa dalawang probinsya. Mula sa raw spot na ating pinagkampingan sa probinsya ng Quezon na may malinaw na ilog, kung saan nagsasalubong dito ang tubig tabang at ang tubig alat, hanggang sa napakalinaw na ilog ng Dingalan, probinsya ng Aurora. Isang ilog na may malaparaisong kagandahan. Ito ang paraiso. Grabe, no? Itong spot na to, sa lahat ng mga napuntahan nating ilog kasama to sa top, no? Itong ilog na to kasi kaya kasama sa top to. Sunday ngayon, Sunday. Pero kung nakikita nyo, kami lang ang tao, mga kadyas, oh. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang 2 araw na punong-puno ng adventure kasama ang Team Stokwa. Ako nga pala si Jeff ng Jazz Adventures. Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang kagandahan ng 82 provinces ng buong Pilipinas. Tara na! Ganon! Grabe! It's over! December 13, 2025, alas 2:30 ng madaling araw. As usual, magsisimula ang ating adventure dito sa bayan namin ng Cabanatuan. Kahit napuyat tayo dahil wala pang 3 oras ang naging tulog natin sa 48 hours, ay super excited pa din tayo. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo mga kadyas. Nako, punong-puno tayo ng energy ngayon mga kadyas, no? Itong araw na to mga kadyas ay napaka-espesyal nito mga kadyas. Dahil kasama natin ngayon ang super duper idol natin na si Direk Gino. Yun. Excited ako mga kadyas, no? Ang totoo niyan mga kadyas, no? Wala pa ako tulog. Nung isang araw kasi may ginawa ako nung gabi. 2 oras lang ako nakatulog nung isang gabi. At ito pa ang malupit dito mga kadyas, no? Ngayon lang natin mararanasan ang moto camping. First time natin, no mga kadyas. At tayo virgin pa pagdating sa moto camping, no mga kadyas. At lalo na doon sa Rospat camping mga kadyas. Pagkatapos ng mahigit 1 oras sa biyahe ay nakarating tayo dito sa Dingalan. Oo nga pala, ang meeting place ay sa 7-Eleven. So nandito na kami sa pinakabayan ng Dingalan, no mga kadyas. So yun. Tingin ko sila yun. Ayan. Nako, ito na. Kinakabahan tayo, no? Kasi di ko alam kung ano magiging reaction ko pag nakita si Direk Gino. Mga kadyas, nandito tayo ngayon sa plaza dito. Tabi lang siya ng 7-Eleven. Bali sila Direk, kumukuha sila ng tulog ngayon. Nakahiga sa hamok. Bali maaga pa naman kasi. Iidlip din muna siguro tayo, no? Kasi sa loob ng 48 hours, ang tulog pa lang natin ay 2 oras, no? So, kanina nakapagkape tayo 2 beses. Kaso nga lang, pag hindi ka nang gumagalaw, parang biglang kumakagat yung antok, no? So, idlip muna tayo ng konti. After natin mapaidlip ng mababaw ay nagconnect-connecta na kami ng aming pre-con intercom. Na-meet na din pala natin si Direk. Wala lang video. Grabe, as a fanboy, ayaw ko na nga bitawan yung kamay niya. Kaso awkward na. Baka isipin pa ni Direk ay ibang paghanga na yung nararamdaman ko sa kanya. Alas 5:15 na umaga ay umalis ang Team Stokwa sa 7-Eleven Dingalan. Nagpagas saglit at dumiretso sa Talipapa. Dito ay bumili ang Team Stokwa ng mga lulutuin sa pangunguna yan ng 2 napakagaling na cook ng Team Stokwa na sina Patrick at PJ. At mamaya ay malalaman nyo kung bakit. Pagkatapos makapamili ay tumungo na ang Team Stokwa sa spot na aming pagkakampingan. At pagdating nga namin dito sa spot ay mas lalo pa tayong humanga kay Direk pagdating sa isang adventure. At ito ang kwento. Bali, bago pala kami pumunta kanina dito, no? Si Direk, sabi niya kanina, ano daw, no? Yun daw pupuntahan namin ngayon ay nakita lang daw niya sa Google Maps, tapos nakita niya may ilog. Ibang klase, no? Talagang ito talaga yung raw adventure. Pagpasok namin para mag-scout ay bumulaga agad ang isang malinaw na falls. Kaya lang may red flag. Kaya pala may mga kubo. Puntahan pala to ng publiko. In short, ekis agad. Ang gusto kasi ng Team Stokwa ay raw camping. Walang nagbibidyoke, walang nagpapatugtog, yung bang kayo-kayo lang, at ang tanging musika nyo lamang ay ang kalikasan. Eh mga kadyas, paalis na kami dito sa unang pinuntahan namin. Umalis si Direk, tapos pagbalik niya, ayun, nakakita na siya ng rose pot. Ang naging problema kasi doon,
ano pala siya, hindi siya raw spot kasi pagpunta namin doon, pinapaupahan ni nung ano doon, nung may-ari ng bahay doon, at may mga kubo. Napaka-historic talaga sa akin ng adventure natin ngayon. Sobrang napakaraming first time. At ito pa, first time na naman. Dito na kami sa Barangay Umiray, General Quezon na tayo mga kadyas. So kung di ako nagkakamali, parang boundary ata ito ng Aurora sa kabila, ito Quezon. So tingin ko lang, hindi tayo sure. Ayan na, oh. General Quezon, biglang napasama sa listahan natin ng Quezon, no, mga kadyas. In an instant. Nice. O nga pala mga kadyas, napanood yung intro na yan, yung 82 provinces, ang nabasa kong criteria dyan para makasama ka dyan ay yung at least isang lugar sa isang probinsya ay napuntahan mo. Hindi naman kailangan na lahat ng mga tourist destination nila o lahat ng bayan ay pupuntahan, no. Bali at least isang bayan o ano man lugar sa probinsya na yon, yun ang criteria nila para masama ka doon sa listahan ng mga nakarating sa 82 provinces. After ilang minuto pa ay pumasok kami sa isang liblib na lugar na ang makikita mo ay puno ng buko. Buko dito, buko doon, buko dyan, buko kahit saan. At dito na pala ang aming spot, bukuhan na may katabing ilog. Whoa, 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 whoa. Pagdating sa spot ng Team Stokwa ay kanya-kanya ng hanap ng mapupwestuhan. Sa pwesto namang nahanap ko ay tinanggal ko ang masukal na bahagi. Takot kasi talaga tayo sa ahas. May dalawang encounter na kasi tayo dito. Nung bata ako, nung muntika na tayong matuklaw. At ang isa naman ay sa pag-ibig. Isa na namang first time ang mangyayari ngayon dahil gagamitin na natin ang ating hammock na pang-camping. At dahil first time, asahan na natin na may kasama itong kapalpakan. Maya-maya lang ay malalaman nyo. Pero ayos lang, ang negative experience naman ang dadala sa atin sa tamang landas. Kailangan natin mag-invest ng ganito, yung bakal na pin. Ito kasi plastic lang kasi to. So pag malakas ang hangin, pwedeng maputol to. Kinabit natin to mga kadyas, no. Nagpatulong lang tayo kasi nga hindi tayo familiar sa ganitong setup, no. Sanay lang tayo sa mga no, yung pangtamad na tent, yung automatic, yung ginaganon lang, yung lagi nating yung lagi nating ginagamit. Ay tayo yung naunang nag-setup kanina ng tent, pero tayo yung pinakahuli, no. Kasi nga nangangapa nga tayo. Ayan. So ito, first time natin gagamitin to ngayon, no, mga kadyas. Ang maganda nito mga kadyas, ayan, no. Oh. Meron na siyang net. Oh. So pagtulog mo, kahit maraming lamok dito, halimbawa mamaya maraming lamok at siguradong maraming lamok mamaya, ay hindi ka lalamukin mga kadyas. Pagkatapos makapag-setup ng tent, oras na para kumain. Nagluto nga pala si Patrick ng chicken biryani. Ang sarap niya, promise. Lalo na yung anghang niya na mainit sa bibig. Siya yung anghang na hindi kumakagat. Mapapaisip ka na lang tuloy kung nasa camping ka ba talaga. Sanay kasi tayo pag nasa camping na prito-prito lang at dilata. Lalangoy na naman tayo sa isang malinis na ilog dito sa somewhere in Quezon, no. Kasi si Derek kasi pagpupunta yan sa mga raw spot camping, pag nagka-camping yan ay kadalasan hindi niya binibigay yung exact spot kung saan siya nagpunta, which is very reasonable, no. Kasi nga pag pinuntahan, kadalasan kahit ako kasi napapansin ko to lalo sa mga public tourist spot na mga ilog o kahit sa mga dagat. Napapansin naman natin na pag pinupuntahan lagi, may marami kasi talaga mga kababayan tayo na pasaway, no. Nadudumihan ng kapaligiran, no. Lalo na nga pag ganitong tabing ilog, tapos napakaganda ng ilog, tapos magkakalat ang basura, syempre di maganda, no. Saka alam niyo naman na simula grade 1 pa lang tinuturo na sa atin, pero talagang marami pa rin talagang pasaway, no. Ito yung yung setup ni Derek. Ito yung motor niya sa kanyang
hammock. Ayan, ang kanyang legendary canopy. Ayan ang laki Dito ay nag-improvise ang Team Stokwa na isang swing. Masaya na naman tayo kasi isa na namang first time. Wala pa kasi tayong karanasan mag-swing sa isang ilog. Alas 3, alas 2. Oy! Oy, pataw na! Butik na naman bumalik. May hang time parang basketball Yun Gagaling! 10 out of 10! 10! Yeah! Mahirap pag hindi naka-t-shirt. Pag na-plakda, mahapdi. Dito pa lang. Sige. Ayun, Ganon! Ayan, ito. Next. Nakina mo yun, pre! Isang upper body. Mo. Mary walk ka muna pre tapos nakakaikot. Ulas. Pre. Ganun! Grabe! Woo! It's over! It's over! Minsan talaga na isasantabi natin ang akala natin mga simpleng bagay lang. Simpleng bagay na naikubli na ng mga peking interaksyon dahil sa makabagong teknolohiya. Iba pa rin talaga ang sayang dulot kasama ang mga kaibigan at pamilya. Kapiling ang kalikasan. In short, paminsan-minsan humanap ka ng isang lugar kung saan walang signal at maglaro ulit na parang bata. Dapat pala parang ang budete. Nakakalula pala pag inakit yung paa. Wait lang pre. Paras kayo. Pre oh. Tay! Parehas ba? Ay, Bluetooth sila. Magko-connect yan. Hindi ka kaya mo na i-reset. Ay, pre, internet. Sila mag-reset. Parang sinampal mo yan sa tubig Wow! Kaya talaga yung backflip. Kamali din pre. Mga kadyas, katatapos na natin sa ilog. Ito na, na-experience na natin yung niknik. Ayan, namumula na siya, Yan, niknik. So, yan, na-experience na natin ang niknik. Ayan. Para siyang, kumakagat na lamok. Pero hindi siya lamok. Ayan, mga kadyas, mga 4:30 na siguro, Tapos ito yung setup natin, Ang naging problema natin kanina nung natutulog tayo kanina. Ito tumutulo dito kasi hindi naman kasi talaga to canopy na pang ibabaw ng tent, kundi yung parang pinaka beddings niya sa baba ng tent. Wala pa kasi kaming canopy. Ang ginagawa lang kasi namin pag nagte-tent kami ng asawa ko ay ito yung ginagawa namin sa tent. Hindi naman siya tumutulo kasi yung tent naman kasi na ginagamit namin, okay naman siya. So sinubukan ko ngayon dito sa hammock. Ang problema, hindi pa masyado malakas yung ulan. Umaano na siya, tumutulo na siya. Ayan, So ito ang kailangan nating i-invest sa susunod. Ang ginawa ko na nga lang kanina, ito. Nakita nyo itong itim na to. Para hindi siya tumulo, at least dito sa may pinagpepwesto nating higaan. Nilagyan natin siya ng plastic bag. Yung dapat na lalagyan ng basurahan natin, nilagyan natin sa ibabaw. Tapos yung isa dito, ito. Ito naman, yung lagay ng laundry. Din siya, waterproof siya. So yun, tapos nilagyan natin ng ayan. Yan, ito. Nilagay lang natin ng sanga ng nyog, yung pinakadahon. Para pag kung in case na humangin, mayroon pa rin siyang harang.
Marami pa tayong dapat matutunan pagdating sa mga raw camping. Pero okay, no? Yung raw camping nila Direk Gino, talagang masaya. At marami kang matututunan, sobra. Marami kang matututunan. Ayun, no? Ang galing, oh. Folding ka lang siya. Ayun, oh. Sabi ni Sir Pat, itong na to, which is pinakita niya kanina, nag-aapoy pa rin yung kahoy kahit basa. Lato rin. Ayan mga kadyas, ito yung lutuin natin. Yung sasabi ko na instant pesto. Ayan, McCormick. So hindi na lang siguro natin lalagyan na kasi nakalagay dito sa instruction niya, kailangan niya ng oil. So pag pesto, kailangan olive oil. So nakalagay naman dito kahit di olive oil. Hindi na natin lalagyan kasi itong tuna na gagamitin natin, may oil na to eh. So hindi na lang natin lalagyan ng oil. Siguro yung tubig na lang para magawa natin tong pesto. Ay, salin na natin dito. Tapos gagawin natin, kukuha na lang tayo ng yung pinagpakuluan ng pasta para magkaroon tayo ng instant pesto. Yun. Sige pa. Yun, okay na siguro yun. Thank you. Yan, ganyan lang kasimple mga kadyas. Tapos, syempre, haluin lang natin hanggang sa parang maging siya, creamy. Yan, para pag hinalo natin sa pasta mamaya, hindi siya buo-buo. Yan. Kasi pag nilagyan natin siya ng tubig, tapos nilagyan natin siya sa pasta, mangyayari kasi dyan, magkakaroon siya ng buo-buo. Yan, parang slurry lang. So ayan, konti na lang to. Malapit na siya maging al dente. Tapos pagkatapos nyan, gagawin nyo lang, lagay muna ito muna. Maganda yung pesto muna, yung instant pesto natin. Tapos lagay nyo lang to, 3, depende sa inyo kung gaano kadami. Pero ito 3, okay na to. Pero kung gusto niyo na mas maraming tuna, pwede nyo dagdagan, gawin yung 4 o 5. Yan, masarap yan kasi ito, paborito ng asawa ko to eh. Pag nagmamadali kami na yung ayaw naming tinatamad magluto, ito paborito niya. So ganito lang, lagay lang natin to, instant pesto. Yan, lagyan pa natin ng konting tubig kasi sayang mayroon pa. Yan, Nagka-camping siya kasama yung bina-vlog na dati. Ngayon hindi na masama. Pero mag-ano muna ako, papaliyap. Diretso na yan. andito na mga kadyas, nilagay na natin. Tapos haluin mo lang, ayun, ganun lang kabilis oh. Ganun lang kabilis. Tapos kung mahilig kayo sa ganito, ang bilhin nyo ito yung spicy lemon. Yan, kasi mas siya no, may kakaibang lasa siya yung lemon. Masarap siya yung pag lasa mo siya, 'di ba, yung usual na tuna pasta na mayroong pesto. Pag nilagyan mo ng lemon, talagang masarap. Bagay na bagay siya. So ito, kung gusto niyo try nyo, tinawan nyo. Magugutihin ko, magugustuhan nyo to. Lalo pag mahilig kayo sa medyo manghang. After makapagluto ng kanya-kanyang putahe, pinagsalu-saluhan na namin ang masasarap na pagkain. Pero iba pa din ang luto ni Patrick at PJ. Presentation pa lang, para ka nang kumain sa buffet ng isang 5-star hotel. Isama mo na lang. So yun mga kadyas, no? Parang alas 6 na yata ng maga. At nag-ano na muna tayo, no? Maglilikpit-likpit muna tayo ng tent. Pack up na kami. Tapos meron palang ngayon, may muta ba ako? Pasensya na ako, may nakikita yung kakaibang bilog-bilog sa mata natin, no? Bali, may pupuntahan pa pala tayo ngayon. May side trip tayo, sabi ni Direk. Nakita niyo yung gamit ni Direk. Ang bilis mag-pack up ni Direk, no? Ayan, no? Naka-pack up na siya kagad. Pero sa kanya yung pinakamalaking tent dito. Pero siya pinakamabilis nakapack up. Nakapagligpit na tayo ng konti kahit pa paano. Natanggal-tanggal na tayo ng mga tali. Naririnig mo hilik ko, ano? Nagigising nga ako, nagigising ako. Umaga po.
Oh, sir. Ang linaw, oh. Ang ganda. Ang ganda yan, oh. Si Sir Maki. Hello. Yan, non-team stock, wah. Wow, mga kadyas, oh, wow. Halangya. Ayun, oh. Tapos maglalagay ka ng swing doon, oh, pwede, oh. Tapos clip jump doon. Ayos, no? Kapag clip jump na naman tayo. Mga una-una pa natin vlog, no? Talagang iba, no? Pag ilog. Kasi pag ilog, mga kadyas, nabanggit ko na dati, ulitin ko na lang ulit, na kasi pag ganyang ilog, ano ang dating sa akin ng ilog, nostalgia, no? Parang may something sa kanya na parang pansamantala. Kumbaga parang escape. Sobrang masaya talaga ako pag ganitong ilog. Nung bata kasi tayo, mga kadyas, kasama natin yung mga kaibigan natin, mga bata pa tayo, no? Mga 5 taon. Lagi kaming nasa, sapa yung sa amin yun, no? So, ang tawag sapa. Pero malalim siya, sobrang lalim niya. Yung memories na yun ng kabataan ko ay sobrang saya, mga kadyas, sobrang saya. Kaya pag ganitong ilog talaga, talagang masaya, no, para tayong bumabalik sa pagkabata natin, no, mga kadyas. Deep jumping spot, ayun. Tapos madami pa doon, tingin ko yun, pwede rin doon. Ginaw, oh. Wow. Ginaw, oh. Bakit talog ka? Talog. Panalo! Sarap! Yeah! Perfect! Sulit! Ay, talog lang, pre. Doon lang. Ay, direct! Ayun, oh! Ikaw, saan na? Medyo may madulas dyan, eh. Mataas nga! Ay, mukhang mataas lang. Ay, masarap. Team Stokwa Extreme! Yun! Hindi pa matali yung leader. Yan, mga kadyas, ganyan siya kataas. Gago, taas! Nakita mo naman direct yung ano na yun, bato na yung sa gilid, eh. Basta lagpas ka lang doon. Pag ganun siya, di ba? Basta doon banda rin. Madali lang naman bumaba ulit. Taas, pre. Hindi ako
Bading! Yun! Gago, taas talaga! Jeff, ka muna, Jeff! Pero mataas talaga. Oo nga, yung taas niya eh! Sabagay, tubig naman yan kahit gaano yung kataas. Holy! Taas! Hindi ba bumababa eh? Then actually mga ka-Jazz, no joke yung taas niya. Mataas talaga siya. Mataas. Mataas talaga. Yung kung naalala nyo yung video natin sa ano, sa may Lisap River ng Bungabon. Ganun siya kataas mga ka-Jazz. Ang taas niya talaga, ang taas, sobrang taas niya. Hindi siya biro. Si Sir Pat. Yan. Ayan. Makikita niyo man sa camera natin kung gaano kataas mga ka-Jazz. Hindi siya biro. Woo! Galing talaga ni Sir Pat mga ka-Jazz. Ang galing kahit kahapon yung sa swing. Si Sir Pat ang pinakamagaling, grabe. Ang galing. Kahit anong extreme. Alas 3, alas 2, ala 1. Tatalo ka. Okay. Si Sir Clyde naman, Sir Clyde. 1, 2, 3, go! Wala ka dyan, sobrang taas talaga niya. Talagang pag nandito ka sa taas, pag-aalangan ka din talaga. Pao na talo na dito ka taas? Ay, hindi pa. Pero pag naano yan, sarap. Pag na, kumbaga panibagong experience ba? New experience, sarap. Okay, yes, yun. For the new experience. Okay. For the new experience, Sir Clyde. Okay. 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 Yay! Panalo! Yun oh! Woo! Woo! Yay! Woo! Unlock! New skills unlock! Unlock! 3, 2, 1. Woo! Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 Kita nyo naman gaano kaganda oh, grabe oh. Oh, naagos ha. Una tayo doon sa gitna. Ay, sa gitna, oh, tama. Ay, buti ka tayo madulas. Oy, oy. Oy, grabe. Ang lakas ng agos. Yeah! Uy, teka. Oh, baka papatakay. Yeah, grabe. Huwag ka ka-agusin, oh. Shit. Yan, oh. Oh, grabe. Yeah. Ayan, itong kabilang spot na to mga ka-Jazz. Tingnan natin. Ayan o, uy! Uy! Kita na yung ano. Kitang kita din yung ilalim mo. Ang linaw-linaw o. Ayan o. Kita nyo no, green na green siya. Tapos yung lamig ng tubig niya, hindi talaga siya ano. Hindi siya super lamig yung tubig niya. Hindi siya super lamig yung tubig niya. Nakikita nyo. Ito ang paraiso.
Woo! Grabe, no? Itong spot na to, sa lahat ng mga napuntahan nating ilog kasama to sa top, no? Itong ilog na to kasi kaya kasama sa top to. Sunday ngayon, Sunday. Pero kung nakikita nyo, kami lang ang tao, mga kadyas, oh. So, yung talagang mga spot ni Direk Gino, talagang ibang klase yung mga spot ni Direk Gino. First time nating makakita ng ganito, oh. Ganitong ilog. Ayan, oh. Ayan, oh, nakita nyo. Ayun, hanggang dun. Tapos dun sa kabila, nagsasalubong siya. Tapos ito na yung pinaka ano niya, pinakagitna, dun siya nagsasalubong. Tapos papunta siya dun sa Dingalan Bay. Puntang Dingalan Bay. Yan. Woo! Panalo. Gusto ko lang magpasalamat sa mga Sir Jay, the cook. Siya ang cook, dakilang cook ng Team Stokwa. Ang galing magluto nito, yung dalawa. Tapos pati si Sir Pat, yung nakita niyo nagluluto. Ito si Sir Pat. Yung engine cover Yan, sa, siya. ano, sinara. Dalawang cook. Tapos ito si Miko. Miko no. Oh, to si Sir Miko ay ano din natin. Bago din. First time na puro kami first time dito sa yung kanyang kapatid. Saan ba? Wala, nagbibihis. Ito yun. Magkapatid sila. Sir Gino, ano nga pala, maraming salamat sa pagkakataon na makasama ang ating idolo. Grabe, Sana natuwa ka sa ay experience. sobra. Kasi last mo na ngayon. Sobra. Thank you. Maraming salamat sir sa pinayagan tayong makasama sila, ang ating mga idolo, mga Stokwa. Ito yung kapatid ni Sir Miko. Ay, ito, idol din natin to. Ito si Sir, ano mo sir, yung samahan nyo? LBRC, siya ang president ng LBRC. President founder? Tama, no? Sa si Sir CD. Sir. Maraming salamat Sir CD. Next week ulit. Next week ulit. Ayaw nga, meron ba? Meron daw. Salamat Sir Marco sa... Maki pala. Makaryo lang kasi nakalagay ko na sa ano, pero Maki. Si Sir Maki. Makalungo Sir Maki at sana you, hindi sir. ito ang huli. Oo Sir Clyde, maraming salamat sir sa... Thank you, pre. Sa ano ha? Maraming salamat. Maraming salamat So sobrang... pre. Maraming salamat sa Team Stokwa. So at kakaiba yung ano natin ngayon, experience. Sobrang saya. So yung raw ibang klase Sir Clyde pag raw, no? Oo naman. Grabe. Ngayon ko lang na-experience. Tahimik. Sobra nating na-experience. So ayan mga kadyas, no? At hanggang sa susunod na video natin, no? Maraming salamat po.